mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces ngayong mid-month ng September 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyways, kung di man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, Pisces. Ano nangyari dito? Well, ang dating kasi, pwedeng relasyon to sa pagitan ng homosexual, woman-to-woman relationship, o heterosexual, pero tatama lang sa kanila to kung pares silang introvert. Okay? Kasi disconnected na sila ngayon, no? Present situation, disconnected sila. Ito, itong dalawang to. So, siguro may someone na insecure, kaya yun ang pwedeng pinagugatan ng problema. Kung bakit di na sila masaya sa isa't isa dahil may someone na laging insecure. Pero may night of ano tayo, Cups. Na parang may new offer. O sabihin natin, yun nga, romantic proposal. Ang tanong, someone new ba yan o reconciliation? Diba? Yan ang tanong. So, isang card na lang para mabilis. Reconciliation ba to? Kasi kung di reconciliation, di may someone new na paparating. So, reconciliation ba to? Yes or no? No. No daw, oh. So, ibig sabihin, may paparating na someone new. Siguro kaya no, dahil sa presence ng dishonesty, lack of accountability, injustice, unfairness, karmic avoidance. So again, no to. Kung may someone nyo na paparating, kailan kaya, no? Kuha ko ng ibang deck. Kasi kung dito, ngayong September, mid-month, ito. Dito siya sa panahon na to darating, ito. Kukuha ko ng blue. Ito. Wag daw mawalan ng pag-asa. Pero kailan kaya? Very soon. Oh, ready? Ibig sabihin, kung di nga September 2024, mid-month, sa period ng 3 months. 3 months. From now, so, September. October, November, December. Ayan, period na yan. Ber months, sa madaling salita. Diyan siya darating. Yung someone new, on you love interest. Para sa iba sa inyo.
Pero syempre, para makilala natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi, ito yung ex nila. Okay? Remember, may dalawang tao dito. Woman to woman relationship o kung heterosexual, relasyon ng mga introvert. So, ito yung ex na hindi na nga sila magkakabalikan. Aquarius, Sagittarius. Ngayon, sino naman yung someone nyo na paparating? Virgo, Pisces. Pisces? Kapwa niyo Pisces? Anyways, wala tayo ng ibang detalye dito. Ang masasabi nito, so dito may Jack of Spades. Tayo. Oh. At Three of Spades. Inisip ko kung magkakarugtong ba sila ng kwento. Kasi may someone dito na parang young energy. Well, sila pareho to, young energy. So, pag sinabi mong young energy, mga teenager yata to. O, regardless kung anong edad, pero student siya as of now. Kasi may iba na may postgraduate, di ba? O nagmasteral. So, basta, o na late mag-aral. Makatapos. So, again, basta nag-aral pa. Regardless kung anong age, pwede rin ganun. O sabihin natin may someone dito na baguhan lang sa work. Sa connection na to, bago lang sa work. Wala pang isang taon. O isang taon. Isang taon, saktong isang taon. Ano ba? 1 month to 1 year of experience pa lang sa work. Ganyan. So, para malaman nyo kung tatama ba sa inyo itong reading o hindi. Basta may someone na ganyan. Pero hindi ko masabi kung anong gender. Pero may someone nga na ganoon. Description. Kasi may Three of Spades tayo. Yung Three of Spades, halos katulad lang din ng Three of Swords. Hindi ko sinasabing yung playing cards ay tulad na tulad sa tarot. Kasi magkaiba rin sila. Yun ang beauty doon. Hindi sila pare-parehas. Although may pagkakaparehas, pero hindi lahat. Okay? So, dito kasi yung Three of Swords at Three of Spades nagkapareho in a way na may problema sa relasyon. So, dyan papasok yung infidelity. O separation na siguro talaga. Baka isa rin yun sa reason bakit sila naghiwalay. So, tanongin natin yung araw kung magkadikit ba sila o hindi para may lead tayo. Diba? Magkarugtong ba tong mga to? Itong tarot at playing cards, yes or no? Oo, magkarugtong sila. So, yun nga. Pwedeng isa rin sa reason bakit naghiwalay yung mga to. Nag-ex sila di ba? Wala na nga reconciliation. Kasi medyo mabigat yung naging problema, lalo na kung may infidelity na nangyari. Saka trouble in relationship kasi to in general na. Kasi spades ay problem. Tapos, nasamahan pa siya ng 3. So, pwedeng problema sa pagitan ng tatlong tao.
o break dahil sa tatlong tao. O dahil sa ibang third party, hindi naman necessarily dahil sa other lover. Pwedeng may ibang tao na nangingialam sa relasyon. Kasi nga, pwedeng group ang three, di ba? More than two ay group na. Kasi ang partner, two. Di, pag three na, di grupo na sila, marami na. So again, pwedeng ang third party ay friends, magulang, kapatid, katrabaho, o kung sino man yan. Mm-hmm. Anyways, easy lang eh. So, same lang yung sinabi kong description kung sino yung partner na ex. Di ba? Yung Virgo Pisces. Anyways, punta na ba tayo sa susunod? Eto, idandan natin to. Ito ang masasabi nito. Extra message ba? Bago tayo tumuloy sa Oracle. Sabagay, Oracle din naman to. Oracle din to. Ito kasi Oracle na ano eh, for words. Ito, ibang klaseng Oracle. Parang ganito. Mga hindi common ba na deck. Parang self-made, gano'n. Ano naman to? Well, okay to. Kaya may tao tayo dito. King of Spades pa. Pero, tingnan natin. Kasi yung tao dito, ay masyadong opinionated. Di ba pag ano, King of Spades, eh, masyadong maboka at masyadong nag-iisip. So, iniisip ko, ano tong gusto niyang aralin? Pero kung di ko siya gagawin is King of Spades, ito lang, itong lalaki. Eh, baka may gusto siyang aralin at ang aralin ay tungkol sa kanyang desire o wish. O siguro, may gusto siyang ipagpatuloy na ginagawa niya na gusto niya sa nakaraan pero for some reason ay na-interrupt. Kaya gusto niya i-continue. Kasi all about ambition to. Pwede rin ganun. Kasi nag-aaral siya dito. Ito naman ni King of Spades eh, puro intelligence. So, expect na natin na sa mid-month na to, eh, may iba sa inyo na magiging somewhat studious. Gusto nila mag-grow o sa madaling salita magiging ambitious nga. Ambitious in a way na gusto nilang abutin ang kanilang mga pangarap at gawing reality. Sa madaling salita, motivated yung iba sa inyo.
maging successful sa midmat na ito. Anyways, hanggang dito na lang. Ay, wait lang, wala. Bago ko malimutan. Ito pala. Bago ako mag-end. Kuha ko dito ng 3. Babasahin ko na lang. So, sabi, it's okay to take your time. Advice to sa mid-month na to, September 2024. Sabi, it's okay to go after what you want. It might just want you to. So, ito na nga yung sinasabi ko, magiging somewhat ambitious yung iba sa inyo na abutin ng kanilang pangarap o kanilang dinidesire. Ito. So, sabi naman, listen to your intuitive signals. They are real and will guide you in the right direction. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.